Okay, so after we done creating tables, we're going to proceed with creating forms naman. So, bago tayo magpatuloy, ay kailangan po natin bumalik sa order details. Saan yun? Sa order details. Ay, sorry. Order table. Dito. Okay? Sabi doon, we need to go back and add another field name, which is the order. Yung order date. Kasi wala to. No? So, paano yun pag wala mo? So, right-click natin to, then insert row lang. And then you start typing the order date, then date. So, yun po yung binagdag. So, mayroon na dyan si ma'am kasi nagawa niya na. No? Save lang natin. Okay? Next is, let us do the form na. So, ang una natin gagawin is si customer. Click lang to, and then create, and then select form. Ito, form. So, automatic meron na siyang form na ganyan. Close ko lang. Kasi may na-create na din dito. Okay? So, kung mapapansin nyo, ay nakapag-create na ako or din-drag ko yung form na to. Okay? So, sabi niya doon, create form. So, magkakaroon tayo ng ganito. So, si ma'am kasi ay meron nang naka-ready. So, ito yung makikita natin sa kanya. May makikita pa kayong sub-form here under. But, at this time, we're going to delete the order. Itong lahat ng yan. Sorry. Here. So, we're going to delete. Pag nakita nyo yung subform, click nyo lang yung subform na table order. Under ni status. Ito yung si status. So, di-delete natin yon. So, mawawala na yung nakita natin dito na subform. After that is, pupunta naman ako sa design. Sa design, kung mapapansin nyo, may 1 dyan. Again, dinelete na natin yung subform table kanina, yung table kanina under your status. So, what we're going to do is we're going to create a combo box. Ito yon, yung combo box, saan yan? Ito yan siya. So, ito, sinagawa na ni ma'am. Then, drag natin yan. So, makikita mo, combo 17. Combo 17 kasi nag-drag si ma'am dyan. Pero sa'yo, magkaiba po yan ha. No? Pero kung, if you follow my process, pareha tayo ng 17 yan. And then, drag natin dito. So, pag na-drag mo na, magkakaroon ako ng ganito. And then, I select, I want the combo box to look up the values in a table of query. Sorry. Instead of I want pala, what you're going to do, find a record on my, which is number 3. So, ipa-find natin kung ano yung record na yon. So, ang record natin is si customer. So, ang kukunin lang natin ay si customer ID tsaka si last name, then next. So, after nyan, nakalagay kasi dito is kung anong combo name yon. So, papalitan natin yon, itatype natin yung quick search and then finish, guys. So, ito na yung mangyayari sa kanya. Yung kanina, yung combo box 17 natin, naging pangalan niya na ay quick search. Okay? Next is we're going to build a query. So, paano tayo gagawa ng query sa customer? Kasi kung ano lang yung kukunin ko sa customer, which is the customer ID lang, customer name, no? Lalagyan ko siya. What you're going to do is click, example, ito si customer sa properties. Sorry, naka-open kasi. Close ko lang. Close ko lang sila. Sorry. Okay, si customer. So, si customer din property. Click natin to. So, pag kinlik mo yan, sabi niya, do you want, para lumabas po to. Sorry. So, pag lumabas na yan, ang kailangan natin is si customer ID. And then, yung ginawa ni ma'am ay naglagay ako ng customer name. So, ita-type mo yun. Hindi siya makukuha dito. So, ita-type mo yun si customer, then name, semicolon. Drag lang natin to.
Okay? And you're going to type this one. Colon, open close parenthesis, last name, ay bracket pala. Last name, ampersand sign, double quote, single quote, double quote, ampersand sign, then first name, ampersand sign. So, mapapansin mo dito, wala siyang comma ha. Dun lang siya sa, dito po, yung first and last mo. So, after you're done, you're going to save the, halimbawa, ita-type mo yan siya dito. Ano yan? Sorry. First name. Close. Then ampersand sign. Double quote. Tama. And then ampersand sign ulit. Okay, you have first name then. What was that? Last name ba nalagay naman? Last name. So, make sure na kung paano mo siya sinulat dito. Ganyan mo rin siya isusulat dito, ha? I'm sorry. Okay? So, ayan, first name, baliktad si ma'am. Last name pala muna. So, last name dito, kung paano mo siya sinulat doon. And then, first name here. And close. And then, sorry. Ampersand sign, double. Double, then ampersand sign ulit, and then you have your MI, and then ampersand sign, double, and then double. Okay? So, save lang natin to. I have already there kasi, kaya hindi ko na siya gagawin. No lang natin. Okay? After you done that, you're going to create a button which is add, save, and delete. But let us try to look at this first. No? What will happen if I have already? So I have already on my table, which is there. I input already a 3 customer. Okay? So para ma-quick search ko si Santos Mark, ayan na siya. Diba usually we use this para makita. So ngayon, gagamit tayo ng quick search dito. Okay, quick search. So, balik ako din sa 1. Pag nag-add, automatic na yan. So, paano natin gagawin? Ang gagawin nyo is click a button, then drag here, tapos record new. Susundan nyo lang po ito. Yung may mga red na box ni mama. Kasi limited lang yung video natin. Same with the save and delete, guys. So, after done with those 3 buttons, makikita po natin dito. Ito na po siya. Okay? And then, save. Same lang po yun. Inisa-isa lang ni ma'am para maintindihan natin. Then, employee. For the frames naman. So, alam natin na ito yun. Yung group, yung XYZ frames para malagay po natin yung ating task. So on and so forth. Okay? So kung mapapansin nyo, meron na akong nilagay dito. Nag-create kasi ako. So on and so forth. So hanggang 30 to. So pinakita ni ma'am yung procedure isa-isa para malaman mo kung paano po ang iyong gagawin. Okay? So, this is our report. That's it for our lesson.